Mga isyong di mamatay-matay, mga detalyeng kinalap at hinimay, mga bulong na naghahanap ng linaw. Star Talk Timeline! Sadyang ipinagpaliban ng Star Talk ang pag-ere ng interview nito kay Sunshine Dizon noong March 9 sa pictorial ng Party Pilipinas, kung saan ipinasagot sa aktres ang napapabalitang inspirasyon niya. Lutang kasi ang masayahing aura ni Sunshine. Sabi sa'yo niyan. Alam pa naman ako ever since pagtungkol sa mga ganyang bagay, I always keep my, I keep it private. Kung meron man or wala, akin na lang. Diba? I'm sure naman yung mga tao na magiging parte ng buhay ko, I will make sure that matinong tao sila at magiging proud ako. Nausisa rin si Sunshine kung humantong sa kasalan ang kanyang umano'y pakikipagnobyo sa kasalukuyan. Kung ikakasal man ako, You want to keep it private din ba? Or are you going to share it to us? hindi pa ako sure. Hindi pa talaga ako sure. Siguro kung engranding wedding, bakit naman hindi? Okay lang i-share yan sa public, di ba? Okay lang yun. Pero siguro naman, wag naman gawing circus, di ba? March 23, Martes, nasa window ng Diaryong Bulgar ang balitang ikinasal si Sunshine sa kanyang non-showbiz boyfriend sa Valle 6 Clubhouse noong March 20, Sabado. Sa ulat ni Christopher Min, nakaasul na damit si Sunshine habang ang groom na kinilala lang bilang Tim ay nakapulang long sleeves. March 24, Miyerkules, pinick up ng isang entertainment website ang iniulat ni Abu Tilomsik sa Abante noong mismong araw ding yun. Totoong may kasalang naganap. Ayon na rin sa ina ni Sunshine na si Dorothy La Forteza, Timothy Tan na may palayo na Tim, 25 anyos, mas bata kaysa kay Sunshine, tubong Pampanga, at piloto ng isang local airline ang pinakasalan ng aktres under Catholic rites. Nang mismong araw ding yun, hindi nag-aksaya ng panahon ng Star Talk upang beripikahin sa Pasig City Hall sa pamamagitan ng Office of the Civil Registrar kung totoong ikinasal nga si Margaret Sunshine Cansancio Dizon kay John Timothy Ong Tan. Kinabukasan Huwebes, binalikan ng Star Talk ang naturang munisipyo kung saan bandang alas 11 ng umaga ay dumating si Sunshine kasama ang asawang si Tim at inang si Dorothy upang lagdaan ang kanilang marriage certificate. Nag-play sila noong March 15. Nakuha nila yung license nila nung ngayon, ano? May? Ngayon yung date ng... Ngayon yung date ng release, March 25. Pumunta rito yung mag-asawa kasama yung nanay ni Sunshine. Kinuha nila yung kontrata nila, yung registered na, dahil kasal na sila. So ano ibig sabihin doon po? Legal na po silang kasal? Of course, legal na. Dahil andun na, registered na yung kanilang marriage contract. So binigay ko na yung kanilang kopya. Pinagkaguluhan sila rito hanggang lumabas sila. Nagpatawag nga ako ng guard para makauwi sila, makababa sila ng maayos sa kanilang kotse. Maging ang masayahing disposisyon ng newlyweds ay hindi nakaligtas sa obserbasyon ng naturang tanggapan. Ay napakakigay pala. Mabait siya, lagi nakatawa. At saka, maano siya, palakausap. Lahat binate, lahat hi, mabait siya. Tsaka hindi siya yung suplado. Accommodating sa mga tanong. Pwede nga siya artista eh. Gwapo. Ayon sa ulat, may 4 na buwan pa lamang umanong magnobyo sina Tim at Sunshine. Bakit napaaga ang kasal? Bakit sinadya itong ilihim? Sa pagbabalik ng Star Talk Timeline, ating makikilala ang lalaking pinakasalan at isa-isang itutuwid ang mga haka-haka at opinyon tungkol sa secret wedding ni Sunshine Dizon at John Timothy Ong Tan. Ayun, I know talaga it's the prayers of many people who are sustaining me. Minsan ang sinabi ni Tony Rose Gaida na gusto niyang bumalik agad sa trabaho upang matulungan ang sariling wag indahin ang sakit ng pagkawala ng bunsong anak na si Edward James Lim.
Nitong Lunes nga, nagbalik na si Tony sa pag-host ng Eat Bulaga. Ayoko muna sa bahay. Although everyday pinapasukan ko na yung room. Pero ayoko muna palaban yung yung punda niya, yung gano'n. Kasi nandun pa yung amoy niya. So, mami ko kagabi, more or less naka-release na siya, nakasigaw siya, nakaano siya. Which I think is good for her because syempre she's not that strong anymore. Tapos yung anak ko kahapon, iyak na iyak. Sabi ko, alam mo, parang mas gusto ko nang harapin eh. Yung parang ayoko ng takasan. Tama na yung pumapasok ako sa Eat Bulaga. Kagaya ngayon sabi ko, ano ba next taping na pwede kong puntahan? Bibisita lang ako kasi parang ayoko pa umuwi. Hindi naman ito itinatago na minsan ay iniiyakan niya pa rin ang anak na pumanaw matapos mahulog sa ika-4 na palapag ng kanilang condo unit sa Mandaluyong. Yesterday, umiyak ako kasi nag-drive ako after church. I-favorite niyang puntahan Vira Mall kasi nandun lahat yung mga computer gadgets, yung mga books, tapos fully book favorite niya yon kasi book freak yan eh. So pumunta akong fully book, pumunta akong Vira Mall. Sa Vira Mall ako umiyak. Sa Santuario de San Jose, kung saan inilagak ang mga labi ni James, nagpahayag ng suporta ang mga kaanak at kaibigan ni Tony. Katulad nga na sinabi niya, ibinalik na niya sa Panginoon at pinahiram lang sa kanya. Ginulat kami, hindi siya may sakit or hindi kami hinanda. Biglaan nawala. And that's one of the hardest things that you're gonna face through life. Kabilang dito, ang pamilya Soto na noong 2003 ay nangulila naman sa pagpanaw ni Miko Soto sa halos parehong insidente. Ikaw, galing ka sa similar situation, anong maipapayo mo kay Tony Rose? Just to go on with her life. But then, we never stop crying talaga. Andun pa rin. Mahirap harapin. Pero somehow, you'll have to survive these things eh. Kailangan lakasan lang niya ang loob niya, tsaka buti very close siya kay Lord. When I found out that it was true, yun na, flashback sa akin yung the time that Miko had an accident. Oo, Yeah, biglang na-flashback na, oh my God, I mean, the same scene, the same story, kaya parang nakakalungkot talaga, nakakalungkot. I really feel for Tony and Tita Rose. It really would be better if she goes back to work. You know, iba yung nalilibang ka eh. Kasi yung nasa bahay ka lang, parati mo siya maaalala. Nakikiramay po kami lahat ng Soto family po, nakikiramay dahil napakasakit po talaga mawalan ng family member pa lang. Dahil we just really feel for her, but she knows we're always here for her and we love her so much. Sa ngayon, I know talaga it's the prayers of many people who are sustaining me. I don't give credit to myself but to the power of God talaga working in my heart. Talagang from the bottom of my heart, thank you talaga. Up later, Carlene Aguilar ikinasal na sa kanyang boyfriend na si Yo Ocampo. Mga magulang ni Carlene, hindi nga ba approve sa pagpapakasal ng dalawa? Ang buong detalye ng kwentong yan! Abangan! Up next, Katrina Halili nagbebenta ng araw ba ng kanyang ari-arian? Hoy, mabili naman! Next na yan, abangan! Dumating po yung time na talagang magbebenta talaga ako. Pati bahay ko mabenta ko. Up next, Lisel Martinez, umaming nagsisigaw nang malamang dinapuan siya ng breast cancer. Tara, tell me na now, what is it? It's positive. Sumigaw ako. Sumigaw ako ng malakas.